Nagluto ako ng bulanglang or dinengdeng at syempre may kasamang pritong isda. Nakapili ako ng gulay yung pakbitin na halagang 25 pesos at sinamahan ko ng saluyot. Ayan, at meron din tayong kamatis at sibuyas. Tapos sinamahan ko na nga rin pala ng isda, medyo mura ngayon ang per kilo kaya bumili ako kahit halagang 50 pesos. Yung gulay naman ibababad ko saglit sa tubig na may asin para siguradong malinis. Pagka ganito yung binibili ko, tinitignan ko lang ng maigik para siguradong sariwa pa yung nabibili natin. Ayan, kita nyo naman talagang mukhang sariwa pa yung gulay na nabili ko. Ang gagawin ko nga pala dyan, sinabawang gulay, lalagyan ko ito ng bagoong na isda. Meron kasi nagbigay sa asawa ko, sakto matagal ko nang gustong magluto ng sinabawang gulay na may bagoong na isda. Kaunti lang naman yung lulutuin ko kaya sakto na yung 3 pirasong kamatis. Yung sibuyas at kamatis hindi ko nga pala bili kaya hindi pa tayo umabot ng 100 sa budget natin ngayon. Aside nga pala sa kamatis at sibuyas, meron din tayong luya na ilalagay pantanggal ng lansab dahil nga may bagoong na isda. Sunod naman iprito natin ang mga galunggong, nakakatuwa lang kasi ang mura ngayon ng per kilo ng isda. Biruin mo 6 na piraso lang yun pero nabili ko lang ng 50 pesos. Kaya kung napansin ninyo nitong mga nakaraang araw puro galunggong yung nailuluto ko. Habang nakasalang pa yung piniprito, iniready ko na itong lulutuin na gulay. Para kapag natapos na ako magprito, isasalang ko na lang. Naglagay lang ako ng katamtamang tubig sa kaserola at saka ako nalagay yung kamatis, sibuyas at luya. At 3 kutsarang bagong na isda, i-adjust na lang natin yan mamaya. Nilagyan ko na rin to ng MSG at saka itong powder na paminta. Haluin lang natin ito at pakukuluan mamaya kapag natapos na tayong makapagprito. Luto na yung piniprito ko, pwede na natin itong tanggalin at kung sakaling umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman. Sunod ko nang isinalang ito kaserola, takpan natin saglit at balikan kapag okay na. At nang kumulo na yung kamatis naman, nagpiga ako. Nakakatulong kasi yan para mas maging malasa yung ating dinengdeng or yung bulanglang. At kung sakaling nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. After ko makapagpiga, pwede nang isunod naman ang gulay. Pinagsabay-sabay ko na lahat para isang kuluan na lang. Kung naamoy mo lang yung sabaw, talagang magugutom ka na. Ako nga, hinahalo ko pa lang, nagugutom na ako eh. Para mabilis maluto yung gulay, lagyan natin ng takip. Pinakulo ko lang ito hanggang sa maging half cook yung gulay. Haluin lang natin saglit at pagkatapos pwede nang ilagay naman ang dahon ng saluyot. Pwede rin kayong maglagay dito ng ibang gulay tulad ng alukbati o kaya malunggay kung hindi nyo gusto yung saluyot. Ilubog-lubog lang natin yung dahon at saka natin ito tikman kung sakto na ba yung lasa niya. Sakto na yung timpla niya tapos yung 3 pirasong isda inilagay ko naman para may option. Heto na at luto na yung ating ulam kaya't magsaling na tayo sa ating lalagyan. Yung amoy pa lang ng sabaw talagang nakakagutom na mga lods. Hindi lang yun dahil masustansya pa yung ating recipe ngayon. At syempre dito naman tayo sa exciting part yung tikman natin yung ating niluto. Paano mga lods, manganta na pa mo? Alang halong biro manya-manya pa ang luto mga lods, kanya mana.